Tayo ay nakalagay na sa isang failed state. Wala na. Kunting tulak na lang, mahuhulog na po tayo sa bangin. Kasi po, walang ginawa itong ating bangag na Pangulo. Yung kapatid niya mismo, na sana, sabi niya, nung maliit pa sila, inaalagaan niya yung kapatid niya. Pero hindi na niya kaya kasi patuloy ang pagiging adik. At nadamay ang ating bansa. Dahil walang tama na desisyon itong Pangulo namumuno ngayon sa ating bansa. Unang-una, binigyan natin ng pag-asa. Although hindi ako sumuporta dito, pero kami ni PRRD, noong panahon na tumatakbo ito at sumama si Vice President Sara bilang Vice Presidente niya noong 2022. Nilapitan ako dahil ito si Martin Romualdez, kumpare kong buo ito. Nilapitan ako noong panahon na yon. Sabi niya, Brad, baka pwede mong pagkiusapan si President Duterte na i-endorse man lang si Marcos. Kasi nandiyan naman si Vice President, ang Vice President niya. Sabi ni Duterte, over my dead body. Noong pa lang, winarningan na niya ako at sinambulat ko na sa aking mga kasama. Sinabi po ni PRRD, noong pa lang 2021, he is a weak leader. He is a drug addict. At walang kakayahan yan. Lumapit sa akin yan, gusto maging Vice Presidente, tinanggihan ko. Dahil alam ko na walang potensyal yan na magiging leader ng ating bansa. So since then, it has borne out in my mind na ganun talaga. Kaya as early as 2022, doon sa isang radio station, September of 2022, we launched our criticism of Marcos Jr., mga kaibigan. Dahil binigyan siya ng 3 buwan bilang Agriculture Secretary, umalpak na bigla. Tuloy-tuloy ang smuggling, tuloy-tuloy ang panggagansyo, yung sugar, niluto na nila. Kaya nga yung Vic Rodriguez ay natanggal dahil sa sugar fiasco. Tuloy-tuloy ang pagsinungaling na bibigay niya yung 20 pesos na rice. So, we are now 5 years. Nag-give up siya sa agriculture dahil hindi niya kaya. Ngayon, kailangan na sana mag-give up na siya bilang Pangulo dahil hindi na niya talaga kaya. So, tayo ay nakalagay na sa isang failed state. Wala na. Kunting tulak na lang, mahuhulog na po tayo sa bangin. Kasi po, walang ginawa itong ating bangag na Pangulo. Yung kapatid niya mismo, na sana, sabi niya, nung maliit pa sila, inaalagaan niya yung kapatid niya. Pero hindi na niya kaya kasi patuloy ang pagiging adik. At nadamay ang ating bansa. Dahil walang tama na desisyon itong Pangulo namumuno ngayon sa ating bansa. Unang-una, binigyan natin ng pag-asa. Although hindi ako sumuporta dito, pero kami ni PRRD, noong panahon na tumatakbo ito at sumama si Vice President Sara bilang Vice Presidente niya noong 2022. Nilapitan ako dahil ito si Martin Romualdez, kumpare kong buo ito. Nilapitan ako noong panahon na yon. Sabi niya, Brad, baka pwede mong pagkiusapan si President Duterte na i-endorse man lang si Marcos. Kasi nandiyan naman si Vice President,
ang Vice President niya. Sabi ni Duterte, over my dead body. Noong pa lang, winarningan na niya ako at sinambulat ko na sa aking mga kasama. Sinabi po ni PRRD, noong pa lang 2021, he is a weak leader. He is a drug addict. At walang kakayahan yan. Lumapit sa akin yan, gusto maging vice presidente, tinanggihan ko. Dahil alam ko na walang potensyal yan na magiging leader ng ating bansa. So since then, it has borne out in my mind na ganun talaga. Kaya as early as 2022, doon sa isang radio station, September of 2022, we launched our criticism of Marcos Jr., mga kaibigan. Dahil binigyan siya ng 3 buwan bilang Agriculture Secretary, umalpak na bigla. Tuloy-tuloy ang smuggling, tuloy-tuloy ang panggagansyo, yung sugar, niluto na nila. Kaya nga yung Vic Rodriguez ay natanggal dahil sa sugar fiasco. Tuloy-tuloy ang pagsinungaling na bibigay niya yung 20 pesos na rice. So, we are now 5 years. Nag-give up siya sa agriculture dahil hindi niya kaya. Ngayon, kailangan na sana mag-give up na siya bilang Pangulo dahil hindi na niya talaga kaya. So, tayo ay nakalagay na sa isang failed state. Wala na. Kunting tulak na lang, mahuhulog na po tayo sa bangin. Kasi po, walang ginawa itong ating bangag na Pangulo. Yung kapatid niya mismo, na sana, sabi niya, nung maliit pa sila, inaalagaan niya yung kapatid niya. Pero hindi na niya kaya kasi patuloy ang pagiging adik. At nadamay ang ating bansa. Dahil walang tama na desisyon itong Pangulo namumuno ngayon sa ating bansa. Unang-una, binigyan natin ng pag-asa. Although hindi ako sumuporta dito, pero kami ni PRRD, noong panahon na tumatakbo ito at sumama si Vice President Sara bilang Vice Presidente niya noong 2022. Nilapitan ako dahil ito si Martin Romualdez, kumpare kong buo ito. Nilapitan ako noong panahon na yon. Sabi niya, Brad, baka pwede mong pagkiusapan si President Duterte na i-endorse man lang si Marcos. Kasi nandiyan naman si Vice President, ang Vice President niya. Sabi ni Duterte, over my dead body. Noong pa lang, winarningan na niya ako at sinambulat ko na sa aking mga kasama. Sinabi po ni PRRD, noong pa lang 2021, he is a weak leader. He is a drug addict. At walang kakayahan yan. Lumapit sa akin yan, gusto maging vice presidente, tinanggihan ko. Dahil alam ko na walang potensyal yan na magiging leader ng ating bansa. So since then, it has borne out in my mind na ganun talaga. Kaya as early as 2022, doon sa isang radio station, September of 2022, we launched our criticism of Marcos Jr., mga kaibigan. Dahil binigyan siya ng 3 buwan bilang Agriculture Secretary, umalpak na bigla. Tuloy-tuloy ang smuggling, tuloy-tuloy ang panggagansyo, yung sugar, niluto na nila. Kaya nga yung Vic Rodriguez ay natanggal dahil sa sugar fiasco.
Tuloy-tuloy ang pagsinungaling na bibigay niya yung 20 pesos na rice. So, we are now 5 years. Nag-give up siya sa agriculture dahil hindi niya kaya. Ngayon, kailangan na sana mag-give up na siya bilang Pangulo dahil hindi na niya talaga kaya. So,